Tila pasakit kung minsan para kay Christian na lumabas gamit ang kanilang sasakyan. Maliban kasi sa mabigat na daloy ng trapiko sa Central Business District ng Baguio City, problema rin nito kung saan paparada. Aabot yan ng 30 minutes to 1 hour, kakaikot-ikot. Pag walang parkingan, example, nung magkakain kami, take-outan nila akong driver para kahit ikot-ikot ako dito. Kaya sa inaasahang dagsa ng mga turista at Christmas rush, handa na raw sila para rito. Before pa lang mag-Christmas, mag-market na para hindi na lalabas. Ang ilang motorista, hiling naman na madagdagan pa sana ang parking slots sa lungsod. Kasi sayang, naubos ngayong oras, iikot ka, tapos ganyan, maghihintay ka pa ng bago ka makapasok. Para maibsan ang kawalan ng parking, bubuksan ang ilang paaralan sa Central Business District para magsilbing pansamantalang parking area ngayong holiday season. Nag-request tayo sa mga schools nearby Central Business District na kung pwede i-open for parking. Kasali dyan yung City High, yung Manuel L. Quezon and other schools nearby sa CBD. Aabot lang kasi sa 2,700 na parking slots ang mayroon sa lungsod. Maliit na bilang ito kumpara sa inaasahang 100,000 na turistang aakyat sa lungsod ngayong holiday season. Sa taya ng BCPO, higit 500 parking slots ang maidadagdag ng mga paaralan. Pero maliban sa mga pasyalan, isa rin ang palengke sa mga inaasahang dadagsain ng mga mamimili. Kaya karagdagang 30 slots ng pay parking ang binuksan na ng City Market Office bilang paghanda sa inaasahang Christmas rush. Ang Public Order and Safety Division naman, handa na rin para rito. Wala kaming choice but to further enforce itong anti-road obstruction natin. Otherwise, yung traffic natin na nararamdaman ay lalong lalala yan. Isa sa kritikal na babantayan nila ang mga motoristang hindi pumaparada sa tamang lugar. Yung convenience mo na gusto mong nandun ka sa tapat at bababa ka for a few minutes, malaki pong impact niyan sa inconvenience ng iba. Kasi obstruction po kayo sa daanan. Katunayan, tumaasa rin ng 5% ang dami ng mga nasisita nilang mga motorista na lumalabag sa batas trapiko. Kaya hanggat maaari raw, gumamit na lang ng pampublikong transportasyon ng mga turista kaysa dalhin ang kanilang mga sasakyan sa pamamasyal. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.